Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS Galalala Fabcon Galalala Fabcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ang kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Galalala Fabcon Galalala Fabcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS Galalala Fabcon Galalala Fabcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, May arte? May budget? Akala nyo lang yon. so solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS Narito ang ating headlines at sa ngalan ni Lakay, Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Balita Rapido. Balita kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes.
Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hahataw na. Welcome sa inyong programa, Rapido Hataw Balita, ngayong pong araw ng Miyerkules, ika-22 sa buwan ng Abril, at sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At narito ang ating headlines sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment case laban kay Vice President Sara, muling marangkada Vice Presidente, absent uli. Hindi pagdedeklara ng cash on hand at deposito sa bangko sa SALN ni BP Sara nabusisi sa impeachment proceedings. Dating House Speaker Martin Romualdez Saldigo hinamon na magsabi ng katotohanan sa flood control anomaly. Dalawa pang kadete inaresto naman sa bagong kaso ng hazing sa PNPA. Department of Energy naka-alerto laban sa posibleng bottleneck sa oil supply. At dalawa naman ang patay sa magkakulay na insidente ng pamaril sa Calabarzon. Yan ang ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Na-ghost na, na-gaslight pa. Ito naman ang patutsada ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro kay Vice President Sara Duterte sa harap na patuloy na pag-isnab sa impeachment hearing. Sa kanyang opening speech, iginiit ni Luistro, mas pinipili ni BP Sara na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng press release at post sa social media. Sabi ni Luistro, hindi sa PR makikita ang katotohanan, kundi sa dokumento at sinumpaang salaysay. Kasabay nito, tiniyak ni Luistro na kahit wala ang presensya ng pangalawang Pangulo ay tuloy ang mandato ng kanilang panel na suriin ang mga nakahain na ebidensya. Samantala naman, hindi magandang pakinggan ng mga senador meron ng pinapanigan sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ito po ang deklarasyon ni Senate President Tito Soto III kasunod po ng mga naglabas ng impormasyon na naghanda na raw po ang Duterte block sa Senado na harangin ang impeachment case ng pangalawang Pangulo. Paliwanag ho ni Soto, dapat itapon sa basurahan ang anumang pagdududa sa mga senador na sila ay pabor o kontra sa impeachment. Para sa Pangulo ng Senado, anumang desisyon daw po na kanilang gagawin ay dapat nakabatay sa ebidensya na ipipresenta naman sa impeachment hearing. Standby man ang Milky Regunaan mula sa Kamara de Representantes. Pinalawig pa ni US President Donald Trump at pigil putukan sa Iran. Inanunsyo ni Trump ang desisyon sa social media ilang oras matapos mapaso o matapos ang bisa ng unang itinakdang ceasefire. Ayon sa Pangulo ng Amerika, in-extend ang hakbang upang mabigyan ng pagkakataon ang dalawang bansa na ipagpatuloy ang peace talks sabang binubuo ang unified proposal. Ang hakbang ay bilang tugon din sa kahilingan ng Pakistan na tumatayong mediator sa pag-uusap ng dalawang higanting bansa. Naka-alerto naman ang Department of Energy para mapigilan ang posibleng bottleneck sa supply ng petrolyo. Tiniyag po ng DOE na maigpit ang kanilang pakipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan at industry stakeholders para mabantayan ang inventaryo ng langis sa bansa. Kanila pong tinututukan ang pagpapabilis ng napapanahong distribusyon ng fuel para maiwasan ang mga hadlang sa supply. Ayon po sa Energy Department, darating daw po sa bansa ang may 650,000 bariles ng krudo ngayong linggong ito. Samantala, minilit naman ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang pahayag ng isang opisyal ng DPWH na tumatayo bilang testigo ng prosekusyon sa kasong malversation laban sa dating mambabatas. Tinawag ng depensa na chismis lang ang akusasyon ni Engineer Peter Paul Cortez ng DPWH Planning Service. Sa kanyang pagharap sa bail hearing sa Sandigan Bayan, sinabi ni
Corpez ba siya ay inutusan ni yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral na isama sa 2025 budget amendments ang 92.8 milyong pisong halaga ng flood control project sa Pandi, Bulacan at itala ang pangalan ni Revilla bilang proponent umano ng proyekto. Inamin ng testigo na ang direktiba umano sa kanya ni Cabral ay verbal lamang at walang kalakip na opisyal na dokumento. Bilang reaksyon, binigyan din ng depensa na higit pa sa double hearsay ang salaysay ni Cortez, lalo pat hindi na ito maaaring pabulaanan or patunayan dahil patay na nga si dating DPWH Undersecretary Cabral. Samantala sa rapido ho ng mga report, ating pong alamin ang update mula po sa Kamara de Representantes. Ito raw hong lumalaking kita subalit walang dineklarang cash on hand o deposit sa loob ng 6 na taon. Nabusisi daw po sa impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Ibalita mo nga yan, RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray at Romel Ediwao. Reaksyon to ni Representative Joel Chua, chair ng Good Government Committee, nang kumpirmahin ng Office of the Ombudsman na sa loob ng 6 na taon walang dineklarang cash on hand o bank deposit si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Leila De Lima ng mamayang Liberal Party List, lumalaki ang kita pero zero cash o walang cash on hand sa loob ng 6 na taon. Sa ikalawang clarificatory hearing ng impeachment proceedings, nakita ang malinaw na pattern. Paulit-ulit na nagdeklara ng no cash o cash on hand sa mga bank deposits. Nagmistulang hindi magdeklara o nagsimulang hindi magdeklara ng cash on hand si VP Sara sa 2019 SALN na 55.6 million pesos hanggang 2024 SALN na 88.5 million pesos pero walang cash on hand. Sa impeachment proceedings, tinanong ni Representative Joel Chua si Atty. Karen Batu ng Ombudsman sa SALN ni VP Sara sa mga sumusunod. As Vice Mayor 2007 to 2010, Mayor 2010 to 2013, at 2016 to 2022, at maging sa kasalukuyan itong termino na Vice President 2022 to 2024. Narito ang pagtatanong ni Manila Representative Joel Chua kay Atty. Karen Batu. Your Honor, reading from the 2024 SALN of the Vice President, wala pong nakadeclared na cash on hand or bank deposit for that year. Wala pa rin po. Yes, Your Honor. So sa madaling salita, yung kanya pong cash na dineclare was only from 2007 up to 2018. Tama po ba? Based on our received copies of the SALN, Your Honor, yun po yung lumalabas na years na meron po siyang declared cash on hand and bank deposits. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Wow. Thank you po, Madam Chair. Samantala, ayon sa Justice Committee, tumataas ang net worth ni VP Sara ng 60% mula 2019 hanggang 2024, pero ito naman ay simula ng hindi na nagdeklara ng cash on hand o bank deposits ang mag-asawang Carpio sa loob ng 6 na taon. Dahil dito lumilinaw ang discrepancy at may pattern ng under-declaration kaya may question ng unexplained wealth. Sa ngayon ay patuloy ang hearing dito sa Kamara, Ray at Romel, tungkol naman sa unexplained wealth ni VP Sara at sa pagtatanong sa mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council, wala ngang deklaradong cash on hand sa kanyang statement of assets and liabilities, pero sa kwenta ng AMLAC umaabot na sa bilyones ang kita o pondo ngayon ng mag-asawang Carpio. Sa pagpapatuloy pa rin ng hearing, alamin natin mamaya ang detalye tungkol dyan. At samantala mula dito sa Kamara, ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Samantala, dating House Speaker Martin Romualdez at Zaldico,
hinamon na magsabi ng katotohanan sa flood control anomaly. Ibalita mo yan RH number 28, Paring Raymond Badpaas. Paring Raymond. Paring Romel, hinamon ni Senador J.B. Ejercito sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico na ilahat ang totoo nilang nalalaman hinggil sa flood control anomaly. Dito ay sa oras na sila ay mabigyan ng pagkakataon na humarap sa hearing ng Senate Duribon Committee. Sabi ni Senador J.B., alam naman ang lahat na nagsimula sa Kamara de Representantes ang kontrobersyal na modus sa bentahan ng mga proyekto at mataas na tara sa mga proyekto. Para sa Senador, ang pinakamahalaga pa rin sa pagka-aresto ni Ko at pagsasalita ni Romualdez ay accountability. Dapat managot ang mga mastermind sa flood control scandal. Si Ko ay siyang chairman ng House Committee on Appropriations noong panahon ng Speaker ay si Congressman Martin Romualdez. Sa pananalita ni Romualdez, itinatanggi niya na siya ang mastermind ng flood control anomaly at may itinuturong ibang opisyal na nasa likod nito at nakinabang. Narito si Senador J.B. Ejercito. Ito kay Saldico na pagkakahuli at pagsasalita ni former Speaker Martin Romualdez, ang bottom line lang, yung accountability, no? Sabihin na lang siguro kung ano yung nalalaman talaga. Kasi siyempre pondo ng bayan yung nawaldas para at least yung galit ng ating mga kababayan, hanggat hindi na tutuntun yung mga tunay na mga may kagagawa, yung mga tunay na masterminds, no? Yung mga culprit, yung mga nagsimula ng modus na ito, para sa akin po, yun ang dapat talagang matuntun. Kaya nga, naging consistent naman ako na gusto natin maano rito, yung mga contractor, no? Na alam naman natin, doon naman nagsimula yung modus na ito, yung bentahan ng project, yung paglalagay ng matataas na tara, wala naman maririnig. Senador J.B. Ejercito, ito si RH 28 Raymond Badpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat la kay Raymond Badpaas. Samantala, dumako naman tayo sa Malacanang. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. abay nagsilbira pong crown bearer sa seremonya ng pagpuputong ng corona sa Our Lady of Manaoag, dyan po sa Pangasinan. Ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray Romel, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Arneta Marcos ang naghatid ng corona ng imahe ng Our Lady of Manaoag sa seremonya ng pagpuputong ng corona sa Birhen. Ipinagdiriwang ngayon ang ika-100 anibersaryo ng canonical coronation ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Manaoag. Pinangunahan ni Apostolic Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown, ang Pontifical Mass sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag sa Pangasinan. Bago rin ng misa, sina Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula at Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na dinaluhan ng iba pang mga opisyal ng gobyerno. Si Pangulong Marcos rin ang nanguna sa pag-aalay ng dasal para sa centennial celebration ng koronasyon na humiling na gabayan ng Inang Birhen ang mga Pilipino sa gitna ng mga pagsubok. Libo-libong deboto ng Our Lady of Manaoag ang nagtipon sa labas ng simbahan. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 2 pang kadete inaresto sa bagong kaso ng hazing sa PNPA. Iba pa ito nung nangyaring hazing nung nakalipas na mahal na araw. Edniel Parosa, tama ba? Edniel? Tama, Lakay Romel, hiwalay pa ito doon sa penitensyang inabot ng ilang mga kadete ng PNPA noon mismong Biyernes Santo. Arestado itong 2 third-class cadet ng Philippine National Police Academy. Nakaragmas ang kot sa panibagong insidente nga na hazing sa loob mismo ng kanilang barracks. Ayon sa bagong upong direktor ng PNPA, si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, nasa kustudiyan na ng Silang Cavite Municipal Police Station itong mga suspect na nanakit umano ng 2 ring plebo. Kinumpirma ni Maranan na nadiskubre ito nitong Abril 19, hiwalay pa doon sa pagbuhos ng asido sa katawan ng 22 kadete noong Abril 3. Nabuking ang bagong kaso ng makita ng pasasatalampakan ng mga biktima sa kasagsagan ng ginagawa na ngayong regular na body check. Magami ng mga bagitong biktima, tinalo sila ng yamtok ng kanilang seniors dahil sa anilay pabagal-bagal nilang kilos. Pakinggan natin ang general. In the conduct of body checks, daily na yan ginagawa ng ating mga tactical officers.
nakakita sila doon sa dalawang kadete na mayroong maliit na pasak sa paa. Parang point size, 25 centavo point size na pasak. Kahit gano'n pa kaliit, binigyan din ni Marana na hindi ito kasama sa polisiya at parusa ng PNPA. Wala nang inareklamo sa Imus Prosecutor's Office ang 7 senior cadet at 3 police tactical officers dahil sa naunang hazing incident noong Biyernes Santo. Pero dahil dito sa bagong kaso, damay ang 2 bagong suspect sa mga madidismiss o sisipain palabas ng Police Academy. Pakinggan natin ang PNPA Director. Nadidismissin natin sila due to the recommendation of the investigation officers. At nakita natin ang mga administrative lapses at violation ng batas ng ating anti-hazing law. Ginawa ni Marana ng pahayag ngayong unang araw niya sa PNPA kasabay ng paglagda sa dismissal order laban sa mga sangkot. Ako si Edniel Torres. Dapat ipagbawal na, Edniel, yung mga hazing na yan. Bawal naman talaga yan. Bawal naman talaga, pero dapat tutukan nilang mabuti. May anti-hazing law na tayo eh. Matagal nang may anti-hazing law. Kaya lang ang problema talaga kultura eh. Hindi naman excuse yung kultura, no? Yes, exactly. Hindi excuse yun. Yan ang inaamin ni General Marana. Talaga yung kahit ano, wala talaga kahit napansin nyo nga doon sa bago nating report, senti mo lang na pasa, hindi talaga pinalampas dahil wala naman talaga yung in the first place sa play ng kahit anong police academy. Hindi ba baguhin na lang nila yung style ng hazing? Pwede bang pasarapan na lang ng pagluluto? O di ba? Ganun na lang. Kesa naman yung sinasaktan yung mga kadete. Saka actually may mga reforms Lakay Ray na target ipatupad na yun. Una yung body checks na magkakaroon na ng regular na check. Kasi isa pa sa mga sakit o simptomas itong hazing, alam nyo, hindi nagsasalita yung mga biktima hanggat hindi sila kasi mga upper class nila yung mga involved Kaya wala silang magawa kundi manahimik. Baka may threat pa sa kanila. Yan yung pinabanggit na example ng kultura. Hindi naman sinasabi na usual na hazing, pero kasama doon sa mga kultura yung pananahimik ba, lalo pat takot sila doon sa mga kanilang upper class men. Maliban doon sa body check. Parang may tinatawag yata, Edniel, na code of silence sa mga kadete. Sa mga kadete, maging sa military at ngayon nga sa anak ng PNPA, itong PNPA. Pero kabilang doon sa mga reforms, kagagaya dito, body check, at mukhang magkakaroon sila ng mga dagdag na security cameras. Lalo na doon sa mga tactical officers na sila dapat nag-handle at nakaka-monitor dito sa kalagayan ng mga kadete ng Philippine National Police Academy. Ang laking hamon, Edniel, sa bagong PNPA director, biro mo, kakaupo niya pa lang sumalubong na agad itong problema na ito. Tama, at saka tingnan niyo yung timeline, hindi pa nga nare-resolve. Tama. The train incident. Meron na naman. Si Mario Sepo. English ba unsafe yung ating mga sa halip na nakatutok lang sa para makagraduate sa PNPA. And take note, nangyari ang insidensya sa Premier Academy. Yun nga ng PNP. Hindi basta-bastang institusyon. Hamon talaga, Lakay Ray at Romel, lalapat noong kung matatandaan ang bakyat sa homecoming ng Philippine Military Academy sa Baguio City. Isa doon sa mga sinabi ni ngayon PNP Chief Police General Jose Melencio Rotate ay bago mo lang siya mag-request sa pwesto, siya yung na huling PNP chief PNP. Isa doon kanyang magiging kumbaga pet project pa ay yung reform talaga sa PNPA. Nang sa gayon ay kahit pa niya sa mga PNPA graduates o alumni, itong pamunuan ng PNP sa Camp Crame, hindi dungis yung magmumula dito sa Premier Police Academy ng ating bansa. Okay. Thank you, Edniel. Wala rito sa PNPA sa Silang, Cavite. Balik sa inyo, Lakay Ray at Romel. Thank you, Edniel Parosa, live from PNPA sa may Silang, Cavite. Samantala naman sa ating pa rin po mga balita, flight fuel surcharge. Naku po! Hindi magandang bumiyahe papuntang ibang bansa. Yung mga mahilig mag-abroad, Huwag muna, baka mag-isip-isip muna kahit mataas Itinaas na po uli. Kasi dati itinaas na itinaas na naman. Flight fuel surcharge itinaas sa level 19 hanggang dulo ng Abril. Ibalita mo nga yan, RH15 Giselle Ricafort. Miss Giselle.
Lakay, mas magmamahal pa yung pamasahe sa eroplano ngayong buwan. Mula kasi sa level 8 lamang, itinaas na ng Civil Aeronautics Board ang passenger fuel surcharge sa level 19 simula April 16 hanggang dulo ng buwan. Bunsod ito ng sumisipang presyo ng mga produktong petrolyo, epekto pa rin ng gera sa gitnang silangan. Sa ilalim ng level 19, maglalaro yung surcharge sa 627 piso hanggang 1,834 na piso para sa mga domestic flight, habang 2,070 piso o 2,070 piso at 77 sentimo hanggang 15,397 piso 15 sentimo sa mga foreign flight. Depende pa yan doon sa magiging distansya. Ito na yung pinakamataas na surcharge na ipinataw ng CAB, malapit na sa pinakamataas na level 20 kung saan maglalaro naman sa 661 piso hanggang 1,973 piso ang para sa domestic, habang 2,183 piso at 11 sentimo hanggang 16,232 piso at 44 na sentimo para naman doon sa international. Ayon kay CAB Executive Director Carmelio Arcilla, magiging epektibo yung nasabing interim measure hanggang sa kumalmaraw yung kasalukuyang sitwasyon o kaya naman ay rebisahin o kanilang bawiin. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas at Slovenia, sinisilip ang pamapagalang kooperasyon sa sektor ng enerhiya. RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss Kay. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, sinisilip ng Pilipinas at Slovenia ang mga posibleng kooperasyon para sa seguridad sa enerhiya para sa bansa sa pamamagitan ng tinatawag na Science to Business o S2B framework, kung saan layunin itong gamitin ang pananaliksik o research para sa isang cost-effective at matatag na energy infrastructure. Sa pagbubukas ng komperensya ng Science to Business, Energy Resilience for Enhanced Security na ginanap kamakailan sa Makati City at inorganisa ng Strat-based Institute, dinaluhan ito ng mga opisyal at kinatawan ng pamahalaan at diplomatic corps. At sinabi ni Slovenian Ambassador to the Philippines, Dr. Smiljana Kinez, na handa ang kanilang bansa na makipag-ugnayan sa Pilipinas sa pamamagitan ng technology sharing, academic collaboration at public-private partnerships. Kasabay nito, iginiit ni Ambassador Kinez ang pagsulong ng energy efficiency bilang isang national security priority upang makatulong sa pagpapababa ng gastusin ng publiko sa enerhiya at upang makaresponde ang bansa sa banta ng climate change. Ayon naman sa Minister of Higher Education, Science and Innovation ng Slovenia na si Dr. Igor Patic, namuhuna ng kanilang bansa sa science at research, katuwang ang paniniwala ng energy resilience kasabay ng mga geopolitical disruption na isa sa mga krusyal na aspeto ng seguridad at tuloy-tuloy na paglago naman ng isang bansa. Sinang-ayun na naman ito ni Science and Technology Secretary ng Pilipinas na si Ginoong Renato Solidum, kung saan iginiit niya ang kahalagahan ng malalimang kolaborasyon kung saan mas kinakailangan sa panahong ito na magkaroon ng diversity at matatag na energy sources ang bansa upang masiguro ang national security. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Karen Oyong. Naku po, El Nino Alert. Itinaas daw ho ng Pag-asa. 79% tsansa daw hong tatama sa buwan ng Hunyo at tatagal hanggang 2027. Ano ba naman yan? Ating alamin sa report ni RH5, Val Gonzalez. Val. Ray, 79% ang tsansa na mararanasan sa bansa ang El Nino sa unang bahagi ng darating na buwan ng Hunyo at maring magpatuloy hanggang unang bahagi ng taong 2027. Ito ang inihayag ngayon ng DOST Pag-asa, kasabay ng inilabas na pagtataas ng El Nino Alert. Ayon sa Pag-asa, itinataas ang El Nino Alert kapag umaabot na sa 70% pataas ang tsansa ng pagbuo nito sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, habang kasalukuyang neutral pa ang ENSO sa Tropical Pacific. Sa ilalim ng El Nino, inaasahan ng mas tuyot na panahon at posibleng drought o dry spell sa ilang bahagi ng bansa, ngunit maaari ring makaranas ng higit sa karaniwang ulan ng kanlurang bahagi sa panahon ng habagat. Tinitiyak ng Pag-asa na patuloy nitong babantayan ang pag-usad ng El Nino at nananawagan sa mga ahensya ng gobyerno at sa publiko na maghanda at gumawa
ng mga hakbang ng pag-iingat. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang pasahero na papunta sana sa South Korea, hinarang ng PNP Abse Group sa NAIA Terminal 1 dahil sa warrant of arrest. Ibalita mo yan, RH number 27, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche. Romel at Lakay Ray, hinarang ng PNP Aviation Security Group ang isang pasahero ng silbihan ng warrant of arrest sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sa lungsod ng Pasay. Ang 60 anyos na Pinoy ay papalisada papuntang Seoul, South Korea. Lumitaw kasi sa record na meron umano itong outstanding warrant of arrest sa kasong falsification of public documents na may piyansang 12,000 pesos sa kustodiyan na ng NAIA Police Substation 1 sa lungsod ng Pasay ang departing passenger. Arit sa 27 na nagkikakas sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Noche Kakas. Samantala naman, 35 fashion designer daw po sa Maynila. Aba! Tatanggap daw po sila ng 50,000 pisong grant mula sa Manila LGU. Ating alamin sa report ni RH29, Boy Gonzales. Boy! Boy. Hello, Boy. Wala si Boy. Mamaya ating balikan si Boy Gonzales. Samantala naman, kampanyang Yes to Ayos ng MMDA inilusad daw po dyan sa Malabon. Report mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama lang kay Ray, hinibok ni Mayor Jenny Sandoval ang mga Malibeño na makita sa disiplina at aktibo pagkikilahok doon sa mga panatiling at kalinisan at pagtataguyod ng kapayapaan kayusan habang itinaos itong Metro Manila Development Authority o MMDA. Ito yung soft launch, itong Yes to Ayos. Ito yung kampanya sa Malabon na unang ginanap. Ito sa ilalim ng programa ng gobyerno. Napili ang Malabon bilang pilot city para sa programa na naglalayong itaguyod ang isang kultura ng disiplina at pananagutan sa mga residente ng Metro Manila. Sa pahayag ni Chairman Artis kanina, hinikayat ang pagkasunod sa mga regulasyon, pagpapabuti ng panlipunang pag-uugali at pagtataguyod pa rin ng mas ligtas, mas matitirahan at mapanatiling urban na kapaligiran. Sinabi ni Mayor Jenny mismo kanina sa Community Center Activity na nagtataguyod ng kapakanan ng publiko alinsunod sa mga mandato ng ahensya. Ayon naman kay Mayor Jenny Sandoval, ang Yes to Ayos, ang kampanya na nagtataguyod ng disiplina sa mga papublikong espasyo kabilang ang kalinisan, mga kalsada at mga daluyan ng tubig, wastong pagpapamahala ng basura at pagsunod sa mga regulasyon at trapiko, kaligtasan sa pamamagitan pa rin ng mga information drive tulad ng mga lektsura at nilalaman ng social media. Areslot sa 3, ano ito kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa siyudad ng Maynila, 35 fashion designers tatanggap ng financial assistance mula sa lokal na pamahalaan para buhayin ang industriya. Ibalita mo yan, RH number 29, Boy Gonzales. Boy. Lakay, makakatanggap ng tig 50,000 piso ang nasa 35 designer na kalahok sa pagbuhay ng fashion at cultural industry sa lungsod ng Maynila. Ito ang inanunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa press conference ng Flores de Mayo na may temang Dalisay at Halimuyak na ikasagawa sa Mayo 3, alas 3 ng hapon. Magsisimula ang prosesyon sa gala sa harap ng Manila Hotel, daraan sa Quirino Grandstand at Roas Boulevard at babalik sa Manila Hotel. Suportado ng alkalde ang inisyatiba ng pribadong sektor na layunin magbigay ng inspirasyon sa lungsod sa pamamagitan ng pagpapakita ng talento ng mga fashion designer. Ayon kay kina-fashion designer of the Philippines President, Catholic Mora Capistrano at Director Raymond Villanueva, ang proyekto ay may layong makatulong sa komunidad kung saan mapupunta ang proceed na sa dalawang na foundation sa kanilang beneficiaries. Dagdag pa ni Villanueva, hindi lamang fashion industry ang sinusulong ng aktibidad kundi maging ang cultural at tourism sector. Git naman ni Mayor Isko, malaki ang magiging ambag
ng event sa turismo ng Maynila dahil sa inaasang atraksyon at dadaksayin ng mga turista at bisita. Sa nabanggit na selebrasyon, magsisilbing Hermana Mayor si Mayor Dumagoso habang Hermana Mayora naman ang kanyang asawa na si Mrs. Daini Dumagoso. Ang Flores de Mayo ay isang buwang Filipino Catholic Festival ni Mayo bilang parangal sa mahal na Bireng Maria tampok ang araw-araw na pag-alay ng bulaklak at tapos sa Santa Cruzan, isang makulay na historical na prosesyon. Ito si Boy Gonzales para sa Disarasyon sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Boy Gonzales. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa mga probinsya. Pilipinas ang oras, alas 2:40. Ang oras na yan ay Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga isyu mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay.
Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasaw Balita! Ang niyo pa rin mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ratsyada Probinsya. Rapido Hatang Balita. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. 2 patay sa magkahiwalay na insidente daw po ng pamaril sa Calabarzon. Report mula kay RH30. Eric Dastas. Eric. Roray, patay nga isang lalaki makaraang pagbabaril ng hindi nakilalang sospek sa Purok Puno, Barangay Palo Alto, Calamba City, Laguna. Ayon sa Calamba City Police Station, nakatanggap sila ang tawag mula sa isang concerned citizen na may insidente ng pamamaril sa naturang lugar. Sa initial na investigasyon ng mga otoridad, angkas sa isang motorsiklo ang biktima na nakilalang si alias Marlito, na biglang dumating ang sospek at sa di pa malamang dahilan ay agad ito pinagbabaril. Sa pagsisiyasat ng mga otoridad sa pinangyarihan ng insidente ay nakarecover ang mga ito 3 sachet ng hinihinalang shabu, isang perasong bala na hindi pa mabatid kung anong kalibre ng baril. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kung may kinalaman sa onsihan sa droga ang pagpatay. Samantala, doon na arrival naman sa ospital ang biktima na nakilalang si alias Angelo matapos din pagbabarilin ng hindi nakilalang suspect sa Barangay Sambata, Balayan, Batangas. Ayon sa Balayan Municipal Station, ang nagmamaneho ng motorsiklo ang naturang biktima nang lapitan ito ng armadong suspect at mabilis itong niratrata. Blanco pa naman ng mga otoridad sa motibo sa pagpatay sa naturang biktima. Ito si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, isa ang patay sa isinagawang bypass operation sa bayan ng Pahamudin sa Barm. RH number 19, Paring June, Dimakutak. Paring June. Yes, nauwi nga sa encounter itong ikinasang drug bypass operation ng Pidea Barm na may backup forces mula sa PNP at Philippine Army sa barangay Simsiman, Pahamudin, SJA Barm. Nakumpiska ang more or less 50 gramo ng shabu na may estimated market value na more than 300,000 pesos. Sa palitan ng putok mga lakay, walang casualty sa panig ng government forces habang napatay ang drug suspect na si Nasruddin Mamaluba na tinaguri ang high-value target sa lugar habang nagawang makatakas ng 2 kasamahan at isa umano sa tumakas ay wounded. Sa public statement mula sa Pigkawayan Municipal Police Station, more or less nasa 20 minuto o 20 minuto ang naging palitan ng putok laban sa 3 drug suspect. Na-recover din ang isa sa mga baril na ginamit ng mga drug suspect at ito ay isang caliber 45 pistol habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 tumatakas. Wala sa mainit na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June. Samantala, 21 anyos daw po na suspect, nakumpiskahan ng higit 7 kilo ng marijuana sa Mayla, Trinidad, Benguet. Report mula kay RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Natiklo ang isang lalaking drug suspect matapos makumpiskahan ng higit 700,000 piso ang halaga ng marijuana sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Silanla, Trinidad, Benguet. Ang 21 anyos na suspect na tubo sa Takadang Kibungan, Benguet ay inaresto ng mga anti-narcotics operatives matapos magbenta ng 7.7 kilo ng tuyong marijuana na may standard drug price na 926,000 pesos. Nakatakas naman ang kasama nito na kumpiska sa naturang anti-drug operation na pinatupad na pinagsanib na operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera, Benguet 2nd Provincial Mobile Force Company at La Trinidad Municipal Police Station ang 8 tubular packages na binalot ng brown plastic tape na ikinarga sa 2 bag at iba pa.
Nasamsam din ang budol money at asul na pajero na ginamit ng suspect sa transaksyon. Ang suspect na nasa custody ng mga operating units ay sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tindahan ng pizza at karne sa Katarman, Northern Samar, aba na scam ng nagpakilalang Regional Director ng Bureau of Fire Protection. Hala. Ibalita mo yan, RH number 34, Jane Bantayan. Jane. Nabiktima ng scammer ang isang tindahan ng karne at pizza sa Katarman matapos natawagan na nagpakilalang Regional Director ng Bureau of Fire Office Eastern Visayas. Ang nagpakilalang opisyal umorder ng pizza halagang 6,000 pesos at karne halagang 30,000 pesos at ipinadeliver ito sa Bureau of Fire Office Katarman. Magkasunod naman na dumating sa opisina ng Fire Office Katarman ang ipinadeliver na pizza at karne. Itinanggi naman ito ng Regional Director at kinumpirma na isa itong panluluko. Pinayuhan ngayon ng Bureau of Fire Office ang publiko ng Regional Director at members of the command group ay kailanman hindi nagsusolicit ng cash, regalo o tumatawag sa mga individual o negosyo para lang sa isang pabor. Ayon sa Bureau of Fire, lahat ng official communications at direktiba mula sa Regional Office ay dumadaan sa pamamagitan ng authorized channels. Inatasan ng publiko na maging alerto sa mga messages, tawag o request, lalo na kung ginagamit ang mga opisina, financial transactions, at ipinag-utos ng opisina ng FIRE na agad i-report ang nasabing mga modus sa istasyon ng pulis. Mula sa Aksyong Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Mayroon tayong update dyan sa camera, no? At mukhang sumasalang na ngayon si dating Senador Antonio Trillanes de Fort. Matindi rin ang akusasyon ni dating Senador Trillanes laban na kay Vice President Sara Duterte. At sa buong pamilya Duterte, alam naman natin na isa yan sa pinaka-aktibong kritiko ng pamilya Duterte. Oo. Ayan. Inaabangan natin itong update mula kay Milky Rigunan. Okay na ba si Milky? Kabilang sa mga seryosong akusasyon ni dating Senador Trillanes, itong di umano, kaugnayan ng pamilya Duterte sa Pogo. Yun. At kaugnayan ng pamilya Duterte, di umano Di umano. Aligasyon sa drug syndicate. Kailangan patunayan yan ni Senador Trillanes. Ito na, malalaman na natin sa report ni RH12 Milky Rigunan mula sa Kamara. Milky. Baka lumaki na yung amount. Mano Milky, you're on there. Go ahead, Milky. Milky, ikaw na. Ayan. Hindi tayo narinig ni Milky Rigunan. Marimilks. Hey, Atromel. Yan, go ahead. Ay nagpapatuloy pa rin ang impeachment proceedings dito sa Kamara at isinalang na itong si former Senator Antonio Trillanes de Fort. Ito ay kaugnay pa rin ng mga impormasyon niya tungkol sa mga questionable na bank transactions na kanyang nadiskubre sa pangalan ni na Vice President Sara Duterte at ng asawa nito na si Attorney Man Scarpio. Ito yung mga dati ring ipresenta noon, kung inyo matatandaan, ni Senator Trillanes sa nakalipas na 19th Congress. Pero inanyayahan pa rin siya dito ng komite para liwanagin itong mga tanong sa mga hindi maipaliwanag na wealth gap o yung biglang pagtaas ng yaman ng mag-asawang Carpio. Pakinggan natin si former Senator Antonio Trillanes de Fort. Termino noong Hunyo 2019. Sa pagtupad ng aking tungkulin bilang senador, marami mga whistleblowers o mga informante ang lumapit sa akin. Ang ilan sa kanila ay nagbigay na mahalaga at kritikal na impormasyon tungkol sa iba't ibang isyung may kaugnayan sa pambansang interes na nagamit ko sa aking trabaho bilang mambabatas sa pag-imbestiga at sa pagpatuloy ng aking advokasya para labanan ang korupsyon at maitaguyod ang reforma sa gobyerno. Noong buwan ng Abril 2016,
Sa panahon ng aking ikalawang termino bilang senador, ang aking opisina ay nakatanggap ng tawag mula sa isang tao na nagsabi na siya ay may hawak ng mahahalagang impormasyon hinggil umano sa mga lihim na bank accounts na nagpapakita ng mga natatago at nakaw na yaman ng nooy kandidato sa pagkapangulo na si Mayor Rodrigo Digong Duterte at ng kanyang pamilya, na di umano ay hindi din niya diniklara sa kanyang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Matapos ang paunang usapan sa telepono upang makumpirma ang kahalagan ng impormasyong kanyang tinutukoy, sumang-ayon ako makipag-meeting sa nasabing tao. Ang aming meeting ay naganap noong ika-21 ng Abril 2016, bandang alas 8 ng gabi, sa opisina ng Samahang Magdalo sa Quezon City. Nagpakilala ang nasabing tao bilang si Ginoong Joseph de Mesa. Ayon sa kanya, dati siyang masugid na taga-suporta ni noong Mayor Rodrigo Duterte. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nagpasya siyang bawiin ang kanyang suporta para kay Mayor Duterte nang makakita siya ng mga dokumentong nagpapakita na si Rodrigo Duterte kasama ang kanyang anak na si Sara Duterte ay nagmamay-ari ng mga bank accounts kung saan bilyong-bilyong piso ang naideposito o dumaloy sa loob ng ilang taon. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nakuha niya ang mga dokumentong ito mula sa isang malapit na kamag-anak niya na nagtatrabaho sa isang ahensyang may kinalaman sa investigasyon ng mga nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Sa aming pagpupulong, binigyan ako ni Ginoong de Mesa ng mga kopya ng mga dokumento na nagpapakita ng mga bank accounts sa pangalan ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte sa Bank of the Philippine Islands, BPI, Julia Vargas Branch, sa Pasig at sa EDSA Green Hills Branch, at sa Banco de Oro, Unibank, sa Lungsod Mandaluyong at sa iba pang mga bangko. Sa mga sumunod na araw, sinuri at pinag-aralan ko kasama ang aking mga abogado at staff ang mga impormasyong ibinigay ni Ginoong de Mesa at inihambing ito sa mga idiniklara sa kani-kanilang SALN ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte para sa mga kaukulang panahon. Nang makumpirma ko na totoo ang hawak kong mga dokumento, nagpasya akong isapubliko ang nasabing impormasyon dahil naniniwala akong mahalagang malaman ng ating mga kababayan ang pagpapanggap na ginagawa ng pamilya Duterte na ang kanilang pamilya raw ay mahirap at namumuhay ng simple, gayong sa katotohanan si Rodrigo Duterte at ang kanyang pamilya ay may mga joint bank accounts na may bilyon-bilyon na dumaloy na pera. Humingi ako ng tulong sa mga accountants at finance specialists upang alamin at makwenta kung gaano karaming pera ang aktual na naideposito o dumaloy sa mga nasabing joint bank accounts ng mag-amang sina Rodrigo Duterte at Sara Duterte base sa mga dokumentong ibinigay sa akin. Sa aming pagsusuma, lumalabas na may kabuuang halaga na 2,407,272,103.75 pesos ang pumasok at dumaloy sa mga nasabing bank accounts mula noong 2003 hanggang 2016. Ang isang kopya ng summary ng mga deposito o mga inter-account transfers na idineposito at dumaloy sa mga nasabing accounts ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte ay kalakip dito bilang Annex A. Bukod sa mga dokumentong may kaugnayan sa mga accounts ni Rodrigo Duterte, binigyan din ako ni Ginoong de Mesa ng mga dokumentong nagpapakita ng mga bank accounts at bank transactions ng mga anak, manugang at common law wife ni Duterte na sina Sara Duterte, Paulo Pulong Duterte, Sebastian Baste Duterte, Maneses Manscarpio, Shelito Hanilet Abansenya, kasama ang kanyang anak na si Veronica Kitty Duterte.
Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mahalagang impormasyon ng kabuuang mga transaksyon pumasok sa mga bank accounts ni Sara Duterte lamang, kabilang ang joint account kasama ang asawang si Mans Carpio at mga joint accounts kasama ang miyembro ng kanyang pamilya ay nagkakahalaga ng 111,634,144.05 as of April 2016. Ang kopya ng summary ng mga pera o transaksyong pumasok at dumaloy sa mga bank accounts ni Sara Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex B. Noong 2016, inamin mismo ni Rodrigo Duterte na una, na totoo na mayroon siyang bank account sa BPI Julia Vargas branch sa Pasig at pangalawa na nabigo siyang ideklara ang nilalaman ng nasabing bank account sa kanyang salin. Ang pag-aming ito ni Rodrigo Duterte ay naganap matapos ko siyang hamunin ng lumagda ng waiver of secrecy of bank deposits. Sa panayam ni Rodrigo Duterte sa media, ipinagtapat niyang mayroong humigit kumulang 200 million pesos na deposits sa naturang bangko at inilihim niya sa kanyang salin. Sa particular, and I quote, a little less than 200 million. Hindi naman ganong kalaki kasi walang account na 200 million, a little less than 200 million, wala na, ginastos ko na, nag-happy-happy ako. A little less than a million. End of quote, sabi ni Duterte. Ang kopya ng video ng naturang panayam ni Rodrigo Duterte sa media na siyang inilathala ng Rappler sa kanilang official YouTube account noong ika-29 ng Abril 2016 ay na-download ko at nakasave sa USB at ginawang bahagi ng salasay na ito bilang Annex C. Noong ika-5 ng Mayo 2016, nagsampa ako ng isang complaint affidavit laban kay Rodrigo Duterte sa Office of the Ombudsman batay sa mga nabanggit na ultimate and evidentiary facts. Ang kopya ng complaint affidavit na may petsang Mayo 5, 2016 ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex D. Noong 2017, sa panahong panunungkulan ni Rodrigo Duterte, matapos suriin ang aking reklamo, iniulat ni Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na merong sapat na batayan upang ituloy ang investigasyon hinggil sa malalaking bank deposits ni Rodrigo Duterte at ang kanyang mga anak at common law wife na si Hanilet Abinsenia, kabilang na rin si Sara Duterte. Ang printed na kopya ng artikulong tungkol sa nabanggit na pag-ulat ni Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na may sapat na batayan upang ituloy ang investigasyon na siyang inilathala ng GMA News Online noong ika-27 ng September 2017 na may caption na Ombudsman starts probe on Duterte's wealth after finding basis in Trillanes complaint ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex E. Bukod pa rito, sa isang public statement sa media, kinumpirma ni Overall Deputy Ombudsman Carandang na magkapareho o similar ang nilalaman ng mga listahan ng bank transactions ng pamilya ni Rodrigo Duterte na isinama ko sa aking complaint at mga records at bank accounts ng pamilya Duterte na na-turn over sa kanya ng Anti-Money Laundering Council sa kanyang pag-iimbestiga. Ito ay nireport ng GMA News Online sa isang artikulo na lumabas noong ika-28 ng September 2017 na may caption na Duterte Wealth Documents from AMLAC similar to what Trillanes has, Ombudsman. Ang printed na kopya ng nabanggit na artikulo ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex F. Dahil dito, si Overall Deputy Ombudsman Carandang ay agad na suspinde at kalaunan ay pinatanggal sa tungkulin sa utos ni Rodrigo Duterte. Kaya natigil ang kanyang pag-imbestiga sa mga bank accounts at tagong yaman ng pamilyang Duterte. Ito ay inireport ng Philippine Daily Inquirer sa kanyang
artikulong lumabas noong ika-1 ng Agosto 2018 na may caption, Malacanang Fires Deputy Ombudsman Carandang. Ang kopya ng naturang report ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay bilang Annex G. Ang mga kopya ng mga summary ng mga transaksyon ng bangko ni Sara Duterte, Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte at ang common law wife ni Rodrigo Duterte na sa Bansenya, ang kanilang anak na si Kitty Duterte kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex H, H1, H2, H3 at H4. Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenya, kasama pa ang kanilang anak na si Kitty Duterte, ang mga kapatid niya na si Pulong Duterte at Baste Duterte ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga na mga cashier's checks o personal checks mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy, nakilala rin bilang Samuel Uy, gaya ng mga sumusunod. On March 17, 2011, nakatanggap si Sara Duterte ng 7,440,846.07 pesos mula sa drug lord na si Sammy Uy. Noong 25 October 2011, nakatanggap muli si Sara Duterte ng kaparehas na amount na 7,440,846.07 mula sa drug lord na si Sammy Uy. And after 6 months, nakatanggap muli si Sara Duterte, April 24, 2012, nakatanggap si Sara Duterte ng parehas na amount, 7,440,846.07. Ang total na tanggap ni Sara Duterte mula kay drug lord na Sammy Uy ay 22 Excuse me, million. Senator Trillanes. Yes. Sandali lang po. Meron lang pong... Please continue po. Okay. Ang total po na natanggap ni Sara Duterte mula dun sa drug lord ni si Sammy Uy ay 22,322,538.21 habang mayor siya ng Davao City. Mr. Chair, very good